Young Hollywood A-lister Vanessa Hudgens' favorite Filipino dishes and Kababayan Pride Jokoy's brand new Comedy Central special and how you can be a part of it as Kababayan LA Monday starts right now. Magandang Lunes po ng hapon mga kababayan. Kayo po ay nanonood ng Kababayan LA. Kamusta naman po ang inyong mga Sabado at Linggo? Sabi daw nila, masyado raw hectic at busy ang ating buhay dito sa Amerika. Kaya Sabado at Linggo lang daw po ang ating pahinga. Ako naman po ay naghahandang lumipad sa Pilipinas para mag-cover ng mga Gawad Kalinga events and we'll bring that for you when I return on the show in 2 weeks. Pero kahit naman po hindi kayo pupunta ng Pilipinas, magandang malaman natin yung mga issue at balitang pinagdadaanan ng ating mga kababayan doon. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Joining us from their Glendale newsroom, magandang hapon sa iyo, Editor-in-Chief of Midweek and the Weekend Balita, Ronnie Laigo. Magandang hapon din sa iyo, Janelle, no? Winawarningan lang kita, no? Alam naman natin na merong bagyong dumarating na ngayon sa ating bayan, ano? Napakalakas nito at sana naman hindi masyado maapekto ng ating mga kababayan doon. Alright, Ronnie, pag-usapan natin ito, no? Nakakalungkot dahil ito ang isang taong anibersaryo ng bagyong Ondoy na alam naman natin maraming sinalanta sa Pilipinas, maraming namatay, maraming nawala ng bahay, maraming nawala ng buhay. How strong is Pedring compared to Ondoy? No? Si Pedring ngayon, ano? At sinasabi nila about 140 kilometers per hour daw ngayon yan ngayon dati si Ondoy 160 kilometers umabot yan at bibigyan natin ng konting perspective kasi inaasahan nilang maraming ulan na darating ngayon hindi lang sa Luzon kasama na ang Manila. Noong nangyari 2 years ago yung Ondoy, there were 17 inches of rainfall na bumagsak sa Metro Manila, kaya talagang bahang-baha ay Maynila na yan. Ito ngayon sinasabi nila about 1 inch per hour itong si Pedring na darating sa ating bayan. And in addition to the yung inches, how many inches of rainfall na tinamasa ng ating mga kababayan sa Pilipinas noon, I think what happened also was kailangan nilang maglabas ng tubig mula sa dam and there was no preparation, there was no announcement, there was no advisory. How prepared are we this time and how what are the people doing sa mga dams na ito na mag-contain ng tubig na idulot at hatid ni Pedring? Oo, no? As of Monday Manila time, mga 100,000 people ang in-evacuate na nila, especially sa lugar ng Albay, yung mga Bicol provinces, At alam naman natin, yung buong Luzon ay maapektuhan, which is home to 48 million people, including Manila, na mga at least 10 million people yata. Ito ngayon, ang pinaghahandaan natin kasi alam naman natin, hindi lang baha, pati mga landslide ay nangyayari sa ating mga probinsya na iyan. At itong ang ginawa ng mga local officials sa atin, in-evacuate ang mga ating mga kababayan. Walang klase ngayon doon, walang pasok ang mga kabataan, ang mga ating mga estudyante rin, hindi pumasok. At pati yung mga namamasukan sa trabaho, hindi na nila pinapasok. Hanggang Tuesday po yan, doon po sa Pilipinas. Okay, Tuesday Manila time and that's in a few hours here. Ronnie, hanggang kailan ang bagyong si Pedring and when is the expected arrival time of Pedring? Like I said, ngayon dumarating na siya, Tuesday, Manila time ang kanilang worst na day na ina-expect nilang dumating si Pedring na yan, And of course, depending pa rin ito kung talagang tatagal itong si Pedring sa ating bayan at kung ganong kasalanta ang mangyayari sa Manila at sa mga bayan dito sa Bicol, Ito ang inaasahan natin na sana nga ay hindi maapekto ang gaano at hopefully itong evacuation na ginawa ng mga ating mga local officials will prevent more deaths, At sana nga wala na nga mamatay. If we remember Ondoy, there were more than 700 deaths po, And more than $1 billion ang damage na ginawa nitong si Ondoy na ito. Alright, I know local government units, they always get budget every year at sana yung budget na yun ay napupunta sa mga disaster relief and also at the same time disaster preparedness programs para po sa mga sakunang ganito. Also earlier we were showing videos of lifeboats, sana kompleto, sana gumagana, sana enough. Dahil alam naman natin, pagka sobra-sobra ang bagyo sa Pilipinas, umabot hanggang dibdib, minsan lampas ulo. Lampas ulo ko, kasi maliit lang ako. Pero Ronnie, what about the flights? What do we know about the flights? Nabanggit mo, ikaw lilipad ka papuntang Pilipinas. Doon sa Pilipinas ngayon, at least 41 domestic flights po have been canceled,
At hopefully, yung mga international flights natin, may pag-uusapan din tayo maya-maya, Janelle, ano? At hindi na maapektuhan. However, meron pong report sa Philippine Airlines na ito po ay, kasi nga may transition sila, no? There will be people who will be na matatanggal na po sa Philippine Airlines, ano? Because of their transition, na kung saan yung mga ibang services will be offshored or ibibigay na sa ibang businesses. So, baka ibang flights natin internationally maapektuhan din. Alright, to cut the long story short, Ronnie, PAL is cutting some flights, cutting some employees. How does this affect us sa mga lumilipad? And also at the same time, how does this affect the union ng PAL? Dahil alam naman natin, meron pa silang unsettled business. Oo, no, we're talking about 2,600 PAL crews, ano, na dating ito ay mga trabaho nito, yung reservations, yung catering services, at saka ibang serbisyo na pwede naman daw i-outsource, sabi ng Philippine Airlines. So, wala na nga ito, no? Starting September pa, binigyan na sila ng termination. At ito, although they're trying to get those jobs back, pero at any rate, itutuloy na ho ng Philippine Airlines. Maalala natin, Janelle, inireport natin dito sa Kababayan LA, na mismo ang administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino, they favored this termination, this change of program by the Philippine Airlines. So marami pong maapektuhan na flights, international po, no? Kasama na rin ho yata ang Los Angeles flight at San Francisco, no? Ito po ang huling balita ko ngayong araw na ito from the Philippine Airline Management. Baka po maapektuhan. Hindi ho natin alam pa kung anong klaseng effect ang mangyayari, pero baka may makancel na flight. So make sure that you call Philippine Airlines in the next 2 weeks po nitong October para malaman ko o malaman niyo ho kung na-cancel po ang inyong flight. Alright, very quickly, Ronnie, no more time here on this segment. Anong mangyayari sa Carson? Oo, no, October 1 po, no, opening po, no, ng sinasabing Tambayayong Festival. This is in conjunction with the Filipino Heritage Month celebration po sa Carson, ano. At ang mga kababayan natin, mga kasama natin sa hanap buhay sa Pilipinas, mga photojournalists at iba pang mga photographers will come to hold the Mount Pinatubo at 20 years photo exhibit na kung saan po yung mga litrato po nila na during and after the eruption, including the award-winning photo of Albert Garcia of Manila Bulletin, which was chosen by Time Magazine as one of the greatest images of the 20th century and by the National Geographic Magazine as one of the 100 best pictures of the 20th century. Just imagine that, Janelle, no? 20th century yan, may mga world wars and everything. Yes. At ito ay isa sa mga pinili nilang litrato, isa sa pinakamagandang litrato ng buong 20th century. Alright, thank you so much and more power to you, Ronnie Ligo. Maraming salamat po sa inyo. That was Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Balita, also online, www.balita.com. Joe Coy is in the house, and he has some special invitation for all of you when we return on Kababayan LA. Don't go away.